Katulad po ng narinig natin sa paunang salita, ngayon ay pandaigdigang araw ng panalangin para sa bukasyon. Pero ito ay tumutukoy lamang sa bukasyong pagpapari at relihiyoso. Kaya sa misang ito, sana ay isama rin natin sa ating mga panalangin na darami pa ang tutugon sa tawag ng buhay pagpapari at relihiyoso. Ang pang-apat na linggo na muling pagkabuhay o fourth Sunday of Easter ay linggo rin ng mabuting pastol. Kaya po ang ating narinig na mga pagbasa ay patungkol sa isang mabuting pastol. At may dalawang katangian ang isang mabuting pastol na ibinigay ng narinig nating pagbasa ng Ebanghelyo. Ang isa ay kilala niya ang kanyang kawan. Pangalawa, matindi ang kanyang pag-aaruga sa kanyang kawan. Doon sa pagkilala, ang mabuting pastol ay nakakakilala ng kanyang mga tupa. Ang pagkilalang ito ay higit sa pagkilala sa pangalan o katangian. Napakalalim ang ibig sabihin o kahulugan nito sa Biblia. At ito ay napakatalik na maihahambing sa relasyon ng mag-asawa. Kung paano kilala ng mag-asawa ang isa't isa. Kaya hindi lamang sa level ng utak o ng ulo ang pagkakakilala na ito, kasama ng pagkilala ang pakikibahagi. Pakikibahagi sa buhay at anumang katayuan ng mga tupa. Kaya naman ang mabuting pastol ay handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ganyan siya nag-aaruga. Sa pintuan, nakabantay siya o siya mismo ang pintuan. Dahil ayon sa mga salaysay, ang kulungan daw ng mga tupa ay iisa lang yung papasukan at yan din ang lalabasan. At ang tunay na pastol ay nandoon sa pintuan. Nagbabantay para hindi makapasok ang mga magnanakaw, mga tulisan o mga mababangis na hayop. Kaya bago makapasok, siya muna ang haharapin. Kaya ang isang mabuting pastol ay handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So wala siyang salang nagbabantay para protektahan at iligtas ang kanyang mga tupa. Maliwanag na ginamit ni San Juan, Ebanghelista, sa kanyang Ebanghelyo, kung saan narinig natin, kung saan hango ang narinig nating pagbasa ng Ebanghelyo para ipakilala si Jesus bilang ating tagapagligtas. At alam naman natin na pinatunayan ito sa pag-aalay niya ng kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Tayo rin ay pwedeng maging mabuting pastol sa isa't isa. After all, tayo ay nilalang bilang mga kawangis at kalarawan ng Diyos. Na ibig sabihin, tayo sana ay mabuhay bilang kanyang reflection
Nakita ko maraming mga bata. Napakaganda sa mga bata kung ang mga nakakatanda ang mag-aalalay, gagabay sa mga maliliit. Nagiging mabuting pastol. Sa ating kapanahunan ay marami ang magnanakaw at tulisan. Maaring may mga nabawas na, pero marami pa rin sila. Wala silang ibang pakay o hangarin kundi ang magnakaw at manira. Makasarili sila. Bilang mga magulang o guardian, pahihintulutan ba ninyong malooban ng mga ito ang inyong bahay o pamilya? Alalahanin natin na mahalaga ang bahay, mahalaga ang tahanan, mahalaga ang pamilya. Sa bahay, nag-uumpisa ang pundasyon ng isang tao. Dito nag-uumpisa ang kanyang pundasyon na espiritual. At ito ay napapahusay lamang, napapaganda lamang ng ibang institusyon, katulad ng school o ng paligid. Alam natin na ang taong may magandang pundasyon na espiritual ay hindi basta-basta madadala o bibigay kahit anong kalagayan siya masuong. Kahit sino pa ang kanyang kaharap. Kaya naman wala tayong kaba saan man sila mapadpad. Kumpara sa mga magulang na takot na sumama ang kanilang mga anak katulad sa mga outing o kaya hayaan sila na pupunta sa ibang lugar, maaaring baka may pagkukulang sila. Sabi na, hindi ko siya nabigyan ng magandang pundasyon. Kaya ako ay kinakabahan. Kaya ako ay nag-aalanganin. Malaki ang nagagawa ng mga magulang para sa magandang pundasyon ng mga anak. Kaya napakahalaga ng katungkulan ng isang magulang. Ang sabi nga nila, good parenting is good shepherding. Whatever kind of leadership, may it be parenting, may it be spiritual, may it be political or any kind of leadership, there is only one. Iisa lang ang katangian na inaasahan sa isang Kristiyano at walang iba kundi ang katangian o halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo bilang isang mabuting pastol. Naniniwala ako na ang kaligtasan ng ating pamayanan, ang ating kaligtasan, society or our nation depends on how we follow the Lord. It depends on how we live our being Christian. Kanya lamang malaki ang katanungan o maaring ito ay isang malaking issue sa atin bilang isang tinatawag na Christian nation. Bakit ganito ang Pilipinas? Kung ang Pilipinas ay totoong Christian nation, nasaan ang mga Kristiyano? Mga kapatid, let us be good shepherds to one another.